Diyos nga labing gamahanan nga naga sa trono sa kalangitan, inintak na sa kagabiyon, nagaduol kami diya sa imong trono sa grasya. Salamat o Diyos nga ikaw nagapadayon sa pagpakiuban ka namo, sa paggiya ka namo, o paghatag ka namo sa kalam langit nun, nga amo gikinahanglan, nga kini nga programa, takna sa pagtuon, magpadayon, ug samtang kami magatuon, nining suhito, nga amo saluhan o Diyos, reconciliation and hope, tabangi kami, nga amo kini masabtan, o ang mga pagtulunan, maghahatag ka namo og giya, o maghatod ka namo nga maayo nga mga sumusunod ni Ginisos o mga andam sa doon nimo nga pagbadayag. Salamat o Diyos, ikaw magapanalangin usab sa among makapaglaom nga kanunay nagasunod ini nga programa. Ay kinta na magisalig ilaw mo madawat tuon lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi mga kaigsunan ug mga kapaglaom. Niata karon nga gabi aron ipadayon nato ang atong programa takna sa pagtuon. Ang ato suhito karon nga semana mao ang reconciliation and hope. So karon nga gabi mga kapaglaom, nindot kayo ang ato nga pagkatunan, lahi na usab nga semana, lahi usab nga title nga ato pagasaluhan kauban ni Pastor Elvin Salarda, no? Ang uluhan is reconciliation and hope. So ang atong teksto makita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Nagaingon dinhi, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might made the righteousness of God in him. So, kini nga teksto nagapainumdum kanato mga kapaglaom nga si Jesus Christ ingon dinhi, for he hath made him to be sin for us. Si Jesus Christ nahimong miangkon sa ato nga sala tungod sa ato nga mga sala, no? Nga wala gyud siya nakaila kung unsay sala. Pero siya ay nag-angkon sa atong mga sala, Pastor Elvin. Yes. No? That we might be made righteousness of God in Him. So, ang atong leksyon, nindot kayo ni siya nga atong saluhan mga kapaglaom, tungod kay, it talks about reconciliation. Mayroon ganit ang reconciliation mga kapaglaom, it means restoring a broken relationship. Ano ba itong relasyon na nabungkag ba, Pastor Elvin? Yes. Really, reconciliation and hope. Now, ang atong makita dinhi, especially sa atong memory text, atong makita dinhi nga ang atong Ginoo iyatang kanang gihimo niya ang tanan nga mga pamaagi nga ma-reconcile ta sa iya. Tungod kay sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala, nahimo tang nabulag sa Ginoo. We were separated. That is in Isaiah 59 verse 2. Yeah, yes, verse 2. Nga nahimo ta nga nabulag sa iya. So doon na dako kayo nga gap. Unya dili na pwede nga mapasiguli ta sa Ginoo kay grabe man gyud ang ato nga pagpakasala. Now, atong tanahon nga ang sala nga gihimo sa una nato nga maginikanan, dili to siya ordinaryo nga sala, Pastor Ted. Kaya una-una manggod kaon lang og katong prutas, no, inadtura da ito siya. So, actually, og imo nang tagaan yun og dako kayo nga pagpamalandong, katong pagkaon ni Iba o ni Adan ni atong mong prutas nga gidili sa Ginoo, dako kay ito siya kahulugan. Una, it was an act of distrust sa Ginoo, nga wala na kami salig sa Ginoo. Oh, it is an act of disloyalty against sa Ginoo. It is an act of rebellion against sa Ginoo. Oh, so imo lang tanawon ba? So dili lang nimo tanawon nga katuraman to siya. So imo lang tanawon si kinatibukan, dako kay ito siya nga sala. Tungod kay ang Ginoo nagsugo sila nga dili mo mukaon niana. Unya when God said that, balaan ang sugo sa Ginoo, karon imong gisupak ang balaan nga sugo sa Ginoo. So dako gyud kay ito siya nga sala sa tao, nga nakapahimulag sa tao ngadto sa Ginoo. O karon kining reconciliation nga ato nga gihisgutan karon, reconciliation and hope, kining nga teksto naghatag nato ni og dako kayo nga meaning. Tanaw ra ninyo ang teksto mga kapaglaom. For he has made him to be sin for us. So, ato makita rin nga, ang Ginoo, iyang gipatong ang sala, ngadto ni Jesus Christ,
aron si Jesus nahimo ng usa ka makasasala nga dili siya makasasala tungod sa atong sala. Ang gingon ri, for he has made him, yang gihimo ang iyang kaugalingon to be sin for us. Silbing iyang giangko ng atong sala aron mahimo siyang makasasala para sa tuwa. For who knew no sin, kay wala siya nakailaw sala, that we might be made the righteousness of God in him. Kining gitawag nga that we might be made the righteousness of God. So sa ato pa, siya nga walay sala, iyang gipas-an ang ato nga sala, unya siya nagpakamatay dito sa cross, aron siya mo'y mobayad sa penalty sa ato nga sala, aron ma-reconcile ka sa Ginoo. Unya, when we accept God or we accept Jesus nga maoy sakripisyo sa ato nga sala, ang righteousness ni Jesus gitawag nato na siya og imparted or imputed righteousness, gihatag niya sa imuha by grace, sa grasya. Unya imo nang nabatnan by faith. Unya karon nakabaton ka, gitawag na nakabaton ka sa righteousness ni Jesus Christ, nga that we might be made the righteousness of God in Him. So sa ito pa, when we accept God as our Lord and Savior, ang iyang pagkamatay dito sa cross, ang iyang righteousness, gihatag sa imo ha. So, ang imo ang pagkadawatan, nawala na. Kaya imo namang gidawat si Jesus. Niya, pagdawat mo ni Jesus, nahimo na kang righteous sa atubangan sa Ginoo. O ang imong pagka-righteous, gikuha nimo sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Yeah, salamat kayo. Will explain kayo ni Pastor Elvin, no? So, dako kayo na diferensya mga kapaglaom, no? Kang Ginoong Hesus o kita, no? Kaya si Ginoong Hesus, giangkon niya, ngawa siya nakasala. Pero kita nga nakasala, di ta mo angkon. Di ba? O ang Isaias Kapitulo 59, versikulo 2, nagaingon nga ang sala, maoy nakapahimulag kanato sa Ginoo. Nahimutang kaaway sa Ginoo, not because nasuko ang Ginoo sa tua, or nagdumot ang Ginoo sa tua, but because sin distorted our character tungod sa sala nato nga naa sa atong kasing-kasing. So, pinaagi kang Kristo mga kapaglaom, God took the initiative to restore us. Mao ni ang reconciliation nga himuon sa Ginoo ngadto sa matag usa. So, ang verse 2 Corinthians chapter 5 verse 21 nagasulti kini nga teksto nga Christ knew no sin. He was perfectly sinless, no? Kung nato na inkumpara sa Hebrews chapter 4 verse 15 muna ang hulagway. He was made to be sin for us. Nahimo siyang makasasala tungod sa atua, katong gi-explain nimo Pastor Boy, no? So he bore our guilt. Kita maoy nakasala, kita maoy kanang guilty, pero ang Ginoo maoy nagpas-an sa ato nga mga kasalanan, mga kapaglaom. And we become the righteousness in God in Him. Oh, ano, no? So his righteousness, ang iyang pagkamatarong is credited to us. Credited ang iyang pagkamatarong. So kung ato ni siyang hulagwayon mga kapaglaom, kanang this is substitution in kanang imputation. Kanang bitang ang atong sala gibutang ngadto kang Kristo. Og ang kanang pagkamatarong ni Kristo gibutang sa atuwa. Mura ba kanang gibaylo-baylo ba? O gibaylo. Muna ang hulagway mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus wala siya nakasala, pero giangkon niya ang atong sala, kita nga makasala, ang ato lamang himuon, aron nga ma-reconcile ta sa atubangan sa Ginoo, maura gyud ang pag-angkon nga kita makasala, aron nga pasayloon ta sa atong mga sala sa Ginoo. Yeah, muna siya pasulted, no? Dili ta makabaton og reconciliation sa Ginoo sa atong pagkahimulag kaniya tungod sa sala, kung dili pinaagi ni Ginoong Hesus. Kaysa diha nga nakasalata, there is no remedy nga makabalik ra sa Ginoo. Yeah. And the only remedy is the death of Jesus Christ. Iyang gipasan ng atong sala, nahimo siyang sin bearer, aron nga muadto siya dito sa cross, baryan niya ang penalty sa ato nga sala, aron nga ma-reconcile ta dito sa Amahan.
Kay balaan man to nga kasuguan si Ginoo ang iyang gisupak. Sugo ba to si Ginoo? Nga balaan nga ayaw ni supak ka ha, dili mo mukaon na kay sa panahon nga mukaon mo na mamatay mo. Gisupak mo na sa tao. So si Adan og si Eva titatanan wala tay katakos nga mag-reconcile mo ato si Ginoo og mag-reconcile. Wala tay katakos ana. Kay creation ra gud ta sa Ginoo. Created being rata. So wala tay katakos. And the only way nga ma-reconcile ta maorag yun ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Ug inyong mahinumduman na sa atong mga pagtulunan bitaw sa about the sanctuary doctrine nga ang mga sakripisyo katong mga halad nga sinunog that represent Jesus, di ba? Katong mga karniro, katong mga tukmo, katong mga baka nga gihalad, that represent Jesus nga iula dito sa Kalbaryo sa cross. Unya kato sila dili man to makabayad sa sala kay mga hayop naman to sila. And the sacrifice nga dawaton na si Ginoo kana rang sinless sacrifice. And Jesus Christ is the only sinless nga sacrifice nga worthy nga mahimo siyang takos nga muatubang samahan nga amahan pasayloan na ning mga tawhana on my behalf. Ang ilang sala akong tubson. Ako'y magpakamatay sila. I am holy, pero ako silang tubson. Unya, tungod kay gikahimutan samahan ang iyang anak, so gidawat ang kamatayon ni Jesus nga maoy bayad sakripisyo aron ang tao mabalik samahan o madawat na nato ang kaluwasan, ang righteousness ni Jesus, ma-reconcile ta samahan kung dawato na to si Jesus. Yeah. Pagkanindot gid sa explanation, no? So nindot kayo ang atong leksyon mga kapaglaom nga bisan tinuod nga kita makasala tubangan sa Ginoo pan dunay tinubdan sa paglaom nga gipadayag sumala sa atong leksyon karon nga gabi. So ang reconciliation mo produce na siya og paglaom tungod kay ang atong sala mapasaylo pinaagi sa kamatayon ni Kristo. So that is the hope. The hope mo na paglaom na to. Na reconcile ta ni Jesus nakabaton ta og paglaom. Yeah. Without Jesus, there is no hope for reconciliation. Kanya, ang atong present, ma-restore na siya, mabalik ta sa unsa ang plano sa Ginoo sa tuwa, unya ang atong future kon ato itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi, mutuman ta kaniya, dili ta mo rebelde, dili ta magdisloyal ngadto kaniya, maangko nato ang security nga mao ang kaluwasan nga giandam sa Ginoo alang sa padayag. So nindot kayo, no? So our hope is not in our performance mga kapaglaom, but in Christ's finished work nga didto siya nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, the only sinless nga angayan, worthy nga mutubos sa ato og sa ako og sa imo nga sala mao si Jesus Christ aron kita makabaton sa kaluwasan. So dinita sa ato nga lesson sa Sunday, no? Sa Sunday, reconciled from wicked works. So maning reconciled from wicked works. Ingon dinhi sa Colossians chapter 1 verse 21 and 22 nagaingon dinhi, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. So kini nga teksto mga kapaglaom, no? Na nagahatag ka nato o nagapainumdum ka nato nga kining ato nga lawas kuan gyud ka kanang madunoton o niya kanang dili angayan, no? Dili angayan kinahanglan sa reconciliation, kinahanglan sa pagtubos og sa buhat sa tao nga wala gayoy sala, no? So Paul has always painted a dark picture of humanity. Yeah. So kaning atong kinabuhi undag ingon pa sa uban nga ngit-ngit pa sa alkitran ning atong kinabuhi, no? But ingon dinhi, at least humanity apart from righteousness of Christ. Kun sabot pasabot nga ang atong kinabuhi perting dulom kaayo, ngit-ngit kaayo kun nahimulag sa pagkamatarong ni Kristo. So unsa may hinungdan mga kapaglaom nganong
kining ang atong kinabuhi kana bitang dulom or kanang ngit-ngit man mga kaigsunan. Paul describes three realities no sa ato nga leksyon. Alienated, separated from God. Yes. Kanang mahimulag sa Nimulag sino. mahimulag sino. Spiritually disconnected, Pastor Elvin. Mga kaigsunan, diri na to makita nga reconciled from wicked work. Sa ato pa gikan sa atong daotan nga mga binuhatan pero na-reconcile ta ngadto sa Ginoo. So nindot no, bisan na ako nakasala, ako makiigsunan daghan po ko kayong sala gyud. Pero karon gipasaylo ta sa atong mga daotan nga mga binuhatan. O niya, bisan daotan ta, pero kay gipasaylo man ta si Ginoo, ang iyang righteousness gihatag sa ato amo nang nahimo ta nga mga matarong. Muna giingon sa teksto nga, and you who once were alienated, sa to pa kita kaniadto na bulag, hostile sa to pa daotan, disconnected and doing evil deeds. So mo ni ang nitabo, pero gi-reconcile ta sa lawas ni Ginoong Hesus nga gilansang dito sa cross aron ipresentar ta niya nga usa ka putli sa atubangan sa Ginoo aron makabaton ta og kaluwasan. Now, diri si Paul atong makita nga si Paul giun sa atong lesson gibasa nimo ni Pastor nindot kay ni pagkasulti. Paul has always painted a dark picture of humanity. Now, imo makita din nga si Paul before ni siya nga gitawag sa Ginoo, Saul man ni siya din himong Paul, di ba? Sa wa pa ni siya gitawag sa Ginoo, si Paul iyang giunahuna nga he was really a righteous man. Imagine, he was a Pharisee. Sa to pa tao nga matarong, nagsunod sa kasuguan si Ginoo, istikto kayo, nagpuasa sa usa ka semana, dayon palangyod nga mga regulations sa ilahang pangalagad sa una, grabe gyud kayo si Paul. But I would like to tell you this mga kapaglaom, nga ang righteousness without Christ is futile. Kanang bang dautan, kanang righteousness without Christ. Kay remember, giingon sa Isaiah nga ang atong pagkamatarong samara sa tapusa atubangan sa Ginoo. Now, kung ang tao nagunahuna siya nga mas righteous pa siya sa uban, nahimo na siyang futile, nahimo na siyang kanang murag dautan, nahimo na siya nga sarcastic, nahimo na siya nga mura og kanabitang gitawag natog magunahuna ta nga murag may righteous o holier than thou nga mga pagunahuna. So muna ang nahitabo ni Apostol Paul. Og delikado kay na siya nga kahimtang kung mauna nga ato nga paglantaw nga kanabitaw gitan-aw nato nga pinaagi sa akong kaugalingon nga righteousness maluwas ko. Mahimo ra gyud kong matarong without Christ. Kana magkaigsunan, that is the picture of Paul sa wala pa siya sa pagalagad sa Ginoo. Iyagong gi-persecute ang mga katawhan sa Ginoo in the name of God. Imagine, you can persecute other people in the name of God. And this is happening actually now. Nga, nayuban nga gustong moalagad si Ginoo pero imong gi-persecute sila nga dili sila makalagad si Ginoo kay imong ginahuna nga kining ilang pagtunon-an sayop gyud kayo sa tanan. So, Paul was carrying an order to persecute the believer. So it means nga if you don't have Christ, you can be like Paul nga mo persecute sa tinuod ng mga katawhan sa Ginoo. Yeah, no? So muna ang kahimtang sa ugulagway sa tao mga kapaglaom nga makasasala tubangan sa Ginoo. Nung di sa connection, however, since the entrance of sin, God has taken the initiative to reconcile us. So reconciled from wicked works, reconciled us as bad as we are to Himself. So reconcile ta bisan kita makasasala mga kapaglaom apan tungod sa gahom sa Ginoo ug tungod nga gusto niya nga ma-reconcile ta kaniya, gusto niya nga pangitaon ta sa iya. And that is from the start. God has worked to solve the problem of sin, even if the solution could be found only in His own death on the cross. So aton nahibaluan diri nga from the start yun, ang Ginoo nagtrabaho siya nga ang atong sala may kasulbaran yun.
pinaagi ra di ay sa pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross. And even in Eden, He called out Adam. Itawag niya si Adan, ingon din his masterpiece of creation. Ingon siya, where are you? So ang Ginoo nagapangita gayud sa mga tao nga mga makasasala. Kay gusto niya mga kapaglaom nga ma-reconcile kita gikan sa ato nga mga hiwi og dautan nga mga binuhatan. Ingon dinhi, where are you? And today, ingon dinhi, He continues to seek His one lost sheep as kita. Nagapadayon, dili ko mingon nga ako'y sala, sa giyon ni Pastor Elvin kaganiya nga, tanang tao makasasala. Ako moingon ganita nga, kita ragi ako'y matarong, ikaw makasala. Murag, kuha na siya kanang, bakakon gyud ta mga kabaglaom, no? So natay kinaiya nga holier than thou, og dili na ang, kung ato lang taon ang balang kasulatan, kung kinsa ang sala nga mapasaylo, katurag yung mga tao nga nagaangkon nga sila nakasala. So, kung doon natin kinaiya to recognize our sin before God, ang Ginoo mupasaylo gayod sa ato nga mga sala. O kung gibati nato mga kapaglaom nga kita makasala atubangan sa Ginoo, siya nangita kanato og pinaagi na ato i-reconcile ang atong kugalingon ngadto kaniya kay doon na siya perfect plan, no, to reach us. Kana bitang gusto niya nga kabuton ka, gusto niya nga kana bitang adtuan ta mga kapaglaom og iyang ihatag ang saad nga kana bitang kanang ma-reconcile ta diha kaniya aron nga mahimo tang makaangkon sa korona sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang handom sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. So, ato makita diri nga ang Creator diri sa Genesis makaigsunan, sa diyang nahulog ang tao sa pagpakasala, iyang creation, siya Creator, kita iyang creation, iyang gi-reach out, ihabang gipangita, oy Adan, iba, asaman mo. Gipangita niya. So, atong makita din ni how God was in love with His creation. Kanang paghimo niya sa tao, o sa paghimo niya sa tanang mga butang, naa siya'y dako nga pagtagad nini. And much more, nga ang iyang gihimo nga tao, kung ato ni siyang tagaan o pagpamalandong, si Adan og si Iba, gihimo sa dagway si Ginoo. He created Adam and Eve in the image of God. Unya, in all creation, ang tao, gihimo niya in His own likeness. Og ang tao, gitawag niya in the writings of Ellen White, the crowning glory of His creation. Kay iyagong nahimo si Adan og si Iba, gikan sa abog sa yuta, nga sama sa dagway si Ginoo. So it means si Adan og si Iba was the reflection of God in the flesh. Og sa diha nga nahulog sa sala si Adan og si Iba, dako gyud og kahingawa ang Ginoo nga ang iyang espesyal nga creation, espesyal nga tao nga iyang gihimo sama siyang dagway nahulog sa pagpakasala. Ang Ginoo was very much disappointed, yet He was a loving God. He want to reach out this man and be reconciled diha sa iyang sabakan. Pero the grief of the sin was vast, dako gyud kayo sa tanan. And it require the death of Christ at the cross para nga ma-reconcile ta. So, nindot ni siya atong makita nga ang atong Creator, grabe gyud kayo ang iyang paghigugma sa iyang mga hinimo nga mga katawhan nga mabalik sa iyang nga sabakan. And that is why ang atong church, doon na gyud ako nga kahingawa, nga muwali gyud ta sa maayo nga balita kay Datay kahingawa sa mga katao. Sa mga katawhan, kita nga nakabaton sa kaluwasan nga libre, ato pong ipahat nga to sa uban ang libre, unya ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus nga ilahang mabatna na puhon, mo ni ang maghimo nilang takos nga makasulod sa ginharian sa malangit. Yeah, muna nga, yun sa mga kapaglaom ang reconciliation mahitabo sa matag sa kanato, no? So we preach the gospel. We preach the gospel. So pinagiusab sa mensahe nato nga ato ipadayag nga si Kristo nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus aron lamang kita makabaton sa kaluwasan through His
death, mga kapaglaom. So this emphasizes the literal incarnation of Christ and the physical sacrifice on the cross. Yes. Yan ni siya ning kalibutan na nagpakamatay, aron lang, nag-antos, aron lang makabaton kita sa kaluwasan, mga kapaglaom. So ang reconciliation is not symbolic, symbolic mga Yes. kapaglaom, but it is historical and sacrificial. Yes. Nag-antos si Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa krus, gibati niya ang kasakit, gibati niya ang kapait, gyud nga pag-antos tungod sa imog ako nga sala. Muna nga gusto sa Ginoo nga gusto magud niya nga ma-reconcile ta ngadto kaniya. So unsa may purpose sa kanang reconciliation? Unsa may purpose sa reconciliation, mga kapaglaon? To present you holy, and sumala sa ato nga teksto nga gibasa kaniya, Colossians chapter 1 verse 21 and 22, to present us holy and unblameable and unreprovable, kanang dili masawayan Atubangan sa Ginoo. atubangan sa Ginoo. So ang goal sa Ginoo, mga kapaglaom, is kanang transformation sa ato nga kinabuhi, nga mahimutang balaan, mahimong set apart, no? Mahimutang pinasahi nga mga tao, kanabitang kita mga balaan nga mga kaliwatan sa Ginoo, a holy nation, Chosen people. sana? The chosen people. Chosen people, unblameable, meaning no charge can stand. Wala gyud kanabitang walay dili ta nga mapasanginlan nga makasala kita o sa bada kanang naimo akusar sa tuwa nga kita makasala, unreprovable, kanang Dili ka masaway. meaning walay beyond accusation, kanang walay makasaway sa tuwa, mga kapaglaom. So kini siya nagapuan sa mata usa kanato to both justification and sanctification, kay maunay handom sa Ginoo nga may sama ta nga kaniya. Yes. So, importante kaya na siya nga punto, Pastor Ted, ang imo ang giisgutan nga gikinahanglan yun nato ang righteousness si Jesus aron sa tubangan samahan. Pagtanaw niya nga gisulob nimo ang cloth of righteousness ni Jesus, makapasar na ka. So, kapasar ka. So, dili ka nakapasar sa imong kaugalingon nga gihimong pagkamatarong. Sa imong kaugalingon. Nakapasar ka sa righteousness si Jesus. Kaya pag murabag pangitaan kag passport, pag pangitaan kag passport, ang imong garantor si Jesus. So kay si Jesus man ang imong garantor, maingon ang gatekeeper o namay gatekeeper, pasar na ka kay ang imong passport Jesus. si Jesus. Now, atong balikan ni gamay diri sa diri sa adlaw nga Sunday gyapon, ok? Kini bitaw ang gihisgutan dinhi makaigsunan, if you mind, inyo makita rin the gospel has three parts. Three parts. I think murag partly imong ning na story ganina, Pastor, no? Unya unsa man ning tulo ka three parts sa gospel. First, because we are helpless to save ourselves, Jesus came and died for our sin. So helpless you daddy, you ta maluwas atong kagalingon, wa you tay mahimo. And we need a Savior, and that is Jesus Christ. Maningon nga, while we were yet sinners, Christ died for us. Wala tayo ikapanghinambog, Yeah. Pastor Elvin, sa atong kaugalingon nga kita maluwas. Tuban sa Ginoo. Murag, Binaagi sa atong binuhatan, wala tayo kapahinambog. wala, murag, ako sa akong kabahin, murag, layo ra gyud siguro nga maluwas. Uwa po kayo, no? Oo. Kaya nga, maghinambog bitaw ka nga ako balaan. Nya, daghan na magitag sala, no? Pero, kini din ginahanglan ta din og Savior, o niya, maluwas ta, pinaagira ni Jesus sa iyang pagpakamatay dito sa cross. Ang ikaduha din, Pastor Ted. Oh, yun by accepting His death as ours through faith, repentance, and baptism, we are justified and set free from the condemnation of sin. Wow. Dili basta-basta ni makiigsunan. So, baka bato na tao og kaluwasan, kung atong accept na to by faith, Ayun. ang kamatayan ni Jesus, unya of course, kanang repentance. Repented. Sa to pa, kanang repentance, iba total about face man na siya, total turn away. 360 degrees. So, 360 degrees nga pagtalikod Biyaan mo sa mo kalibutan. Kalibutan. Then of course, silyuhan na sa baptism. Muna nga, human na to og wali, pagdawat nila ni Jesus, ilang nahibalan ang mga fundamental beliefs nato sa church. Kita naman tayo 28 fundamental beliefs sa church, Pastor, diba? So muna atong gipasantop sa mga tao. Sa ilang pagdawat niya na ang mga fundamental beliefs based on the scripture,
Niya, ilang hinulsulan ng ilang mga sala, then silyuhan na diha sa ilang nga baptism. Yeah. Sa diha nga nasilyuhan na sa baptism, it means nga justify na sila mga sala, nahugasan na sila because baptism it means nga cleansing, it means nga burying our sin in the water. So paggawas na to, set free na ta. Yeah. We are no longer condemned. Kundi bago natang binuhat, you have the right to be saved. Kaya imo nang gidawat si Jesus. Yang third, Pastor Elvin, no? The third, the life we live now is the result of being united with Christ. And experiencing His recreating power and His living and His living His life in us. So nindot kayo ni siya kay kumanta, mudawat kan Jesus Christ as our personal Savior sa baptismation. The life we live now is the result of being united with Christ. Sa to pag sinful man ta. Pagdawat nato ni Jesus, gi-recreate ni Jesus ang atong kinabuhi. Iyang giuso ba katong mura gitawag natong spiritual formation. Total reformation, total transformation. Yes. Giusab niya ang atong kinabuhi. Muna ang importante nga sa diha nga ang tao modawat ni Jesus sa by faith, doon na po na isa'y corresponding nga behavioral kanang transformation sa kinabuhi sa tao nga na si Jesus ha. Kaya imposible magkay po na pasurted na kung na si Jesus sa imong kinabuhi, dili kita mausab. Siguro na uban hinay-hinay, napuyuban nga the moment pagdawat nila ni Jesus, totally changed sila. Pero napuyuban nga murag instantaneous, murag hinay-hinay ra gyud, pero at least nagatubog yun. Pareha sa akong amahan ba nga bago pang nabautismuhan. Uy mo tago-tago pa maglikit-likit. Inaanad maglikit sa tibok niyang kinabuhi pagka ulit tao niya, likit man likit. Pagka Adventista, pagka bautismuhan mutago gihapon og likit-likit, pero hangtod na nawala to siya nga bisyo sa iyang kinabuhi tungod kay ayang gibati nga Nana siya si Ginoo. Nana siya si Ginoo. So nawala na gito siya totally. So muna inana, pero dili pwede nga dili nimo Bible studyhan nga dili to pwede. Kay basi pag human niya og bautismo, is dili dai na pwede. So dapat gyud ato gyud siya masultihan. Siguro tago-tago kay nana magyud no. Pero at least kung aware sila, then they embrace the whole doctrine sa Bible, the whole teaching of God, ilang nang i-embrace, then slowly it works in their lives, or depending on how they are going to receive the message, embrace it, and try to live. Kaya yung mga Pastor Ted, at tanawran ng saan yung pagkasulti din experiencing His recreating power and His living His life in us. So ang kinabuhi ni ang Ginoo musulod sa tuwa kay mo ni and He's living His life. He's living sa tuwa. When Christ come into our life, He is living in our life. Kinabuhi, no? So by His grace makahimo ta og matarong diha ra gyud sa iyang pagpuyo sa atong kinabuhi. Ulaw mapud kay Pastor Elvin nga magpuyo si Jesus Christ sa atong kinabuhi unya mobuhat ang daotan. Yeah. No? Kanay ganing kanang natay bisita gani nga panahon nga na natay bisita unya medyo dili maayong relasyon nimo sa imong asawa or baka bana pag-abot sa bisita mura magmuwala. Kasi iaway ka ni Mrs. mo ni Ma'am. Unya ni Mami. Mami ayaw si Pastor ha. Ug nay bisita Pero ug nay bisita bisag galaris-laris pa siguro mong duha. Automatic murag mawala kay ngono man maulaw man ta. Maulaw kay si Pastor Elvin nas balay. So it happens also in many occasion nga kita nga nangalagad sa Ginoo daapod tay mga kaluyahon, pero kung naata sa sitwasyon nga kinahanglan nga mo danag si Ginoong Hesus, maingon ako pasultid nga panalangin nga nagalagad po ta si Ginoo kay mapuksan man pud og tinarong mura ba og kanabang na automatic ba nga uy maulaw ta nga magpabuyag ta kay narabata sa kahayag. Muna importante kayo. So, kung nato basahon ng Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith,
that ye being rooted and grounded in love. Meaning to say, wato na diskubrihan din Christ dwell in us by faith, no? Nagpuyo siya sa ato pinagi sa atong pagtuo ngadto sa kaniya, no? Kay imposible man kaayo mga kapaglaom nga mopuyo si Jesus Christ kung wala tay pagtuo ngadto kaniya. Ug ang gugma mahimong foundation sa ato nga pagkinabuhi diha kang Kristo. So rooted and grounded muna sa ang atong theme karon sa General Conference is ang atong pagtuo is grounded in the Bible. Focus in the Bible. Ano? Grounded. Grounded in the Bible. Focus on the mission. No? Muna nga, kung ang atong pagtuo is grounded in the Bible, grounded in the Word of God, mga kapaglaom, dili gyud ta mahimong salawayon. No? Kaya mahimo gyud tang good example. Kanang good example dili kay nang sahay kuan kanang buluyagon ta. Good example gyud ta sa atong makabataan, sa atong silingan, sa atong makaigsunan, mahimo tang good example because Jesus Christ is in us. So now when Christ is in us, na si Christ atong kinabuhi, ang sunod na itong lesson mo na hindi nga, if you continue in the faith. Yeah. Sa ito pa, this is a challenge because daapoy daghan na to nga mga kaigsunan nga nangalagad sa Ginoo pero wa makapadayon diha sa pagtuo. And that is one of our challenge, Pastor Ted. Labi na sa NDRIL, no? Nga in-nurture ang mga bag-ong mga believers aron makapadayon sila diha sa pag-alagad sa Ginoo. So muna nga sa muna karon ana ko nga challenge because even if the person who already accepted Jesus pero kinahanglan gyapon ni siya in-nurture. Ya kinahanglan gyud po ni siya nga sa di pa gyud mo dawat pud siya ni Jesus na gyud siya commitment ato gyud siya napasabot gyud gayo pasultid ba. Ya it's not a joke to accept Jesus through baptism sa teaching atong gisulti sa ilaha, but they must be committed because once they are committed then they are willing to be faithful sa pag-alagad sa Ginoo even unto death. So ingon ani gyud ni siya kaimportante. So if you continue in the faith, and that is in 1 Colossians chapter 1 verse 23, if indeed you continue in the faith, is stable and steadfast. Ato pa, stable, steadfast, mapadayunon, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Sa ato pa, dili bitaw magbalhin-balhin, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, become a minister. So si Paul, yung ipasantop nga, kining gospel nga inyo karong natunan, kining gospel nga inyo karong nabatian, inyo na ning ipadayon. Layaw mo sige balin-balin, kay inaara ba po sige na po nang giwali niya, ang ilang giwali, murag mao-mao sa kong giwali, pero mapasalaag mo ana. Balhin na pod. O ka, balinta ni. So, muna si Paul, iya yun yung ipasantop nga, steadfast, continue in the faith, stable, and steadfast. Grounded and settled. Grounded and settled niya, dili magbalhin-balhin. Balhin. So, careful ta makigsunan. Muna nga, sa atong pagtuon sa ato nga mga Bible interest, ato yung gipasantop. Ug mahimo, mabautismohan sila nga taman sa ilahang makaya nga masabtan sa pulong si Ginoo, ilang masayran aron pagbaptisim nila even until death, mubarog sila sa kamaturan. Yeah. Mubura man gigatong panahon, Pastor Elvino, pero ato lang ni siyang i-summarize kamay no, ang atong alang sa pagtapos sa atong leksyon. Ang din sa Monday, if you continue in faith. So ang memory text nato din sa Colossians chapter 1 verse 23, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel. So kini siya naga-introduce og usa ka condition, if, no? Yeah. Not for earning salvation, but for remaining in Christ. Pabilin ta diha kang Yang Kristo. Kristo, no? So, continue in faith. Padayon ta sa pagtuo. Faith is not a one-time decision. It is a daily abiding. John chapter 15 verse 4. So, ang leksyon nato mga kapaglaom, sa Monday nga kanang
hinaot nga ang ato nga pagtuo is grounded like a building with a deep foundation. Kanang building laom kayong foundation, dili gina siya mairog-irog, no? So, settled, stable na siya. Not easily shaken kung naay mga bagyo, naay mga linog, dili siya, mauyog man, pero dili gayod matumba mga kapaglaom. So, spiritually, meaning spiritually maturity prevents drifting. Kung napugsan ta sa pulong sa Ginoo niya, grounded in the Bible ang atong pagtuo ngadto kaniya, bisan pag kinsay mo anha diha nga nagdala og murag tinuod nga mensahe, dili gyud ta mawala because our faith is grounded in the Bible. So nindot kayo ang atong leksyon kanong simanaha mga kapaglaom, pero ang atong panahon dili naman motugot. Daghang salamat kayo sa inyong pagpakiguban kanamo. Juan Pastor Elvin? Yes, mga kaigsunan, ato lang yung hinumduman nga ang maghatag nato og kusog sa pagpangalaga diha sa Ginoo, kanalag yung atong pagtugyan sa ato ang mga hunahuna o kasing-kasing nga siya mo'y magdumala sa atong kinabuhi, mupuyo siya sa atong kinabuhi aron makapadayon kita sa pagpalagad. Atong hinumduman, we don't have a righteousness of ourselves, but it is the righteousness of Jesus. Importante sa atong kinabuhi aron mahimo kitang tako sa tubangan sa Ginoo. Yeah. So ang atong leksyon karon simanaha mga kapaglaom nagaisgot reconciliation and hope. Reconciliation, it is a legal restoration sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, ug ang paglaom, kung doon natin paglaom, there is no more condemnation to sin. So pinagi na ni ang Ginoo ra gyud ang makahimo ni ana nga buluhaton sa atong kagalingon aron maangkon nato ang gasa sa kinabuhi nga wala na unyay katapusan. Alang sa ato pagtapos, atong hangyon Pastor Elvin alang sa closing prayer. Ginoo, salamat kayo sa imong paghuban sa among pagtuon sa lesson. O gitugot Ginoo ang mga importante kayo nga mga espirituhanon nga pagtulunan nga niya sa among lesson, ma-apply niya sa among nga kinabuhi. Tuguti nga ang righteousness nimo Jesus mabatna namo sa among kinabuhi aron ang imong pagkamatarong magtabon sa among makasala o niya mahimo kaming matarong sa tubangan sa Ginoo ug takos sa kinabuhi nga dayon sa ginharian sa molangit nga imong giandam alang sa mga matarong. Salamat, magpanalangin ka sa matagusan namo ning kagabion. Mamahulay kami sa katulugon uban sa imong pagbantay. Amo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.